Wala pa akong panahong paimbestigahan siya. But I will do it sooner. Marahan akong bumangon kasi parang mabibiyak ang ulo ko. Nasobrahan ata ako ng inom. Wala akong maayos na tulog kagabi. Tsaka maaga akong nagising kanina. Susurpresahin ko sana si Arabella pero ako atang nasorpresa. Dahil pagdating ko sa likod masaya itong nakikipagtawanan sa hardinero na parang solo lang nilang mundo. Didn't she hear me last night? Pati ako naguguluhan sa aking sarili. I'm sure that I love Amelet. Pero hindi ko napipigilan ang sarili ko sa tuwing nakikita kong nakikipagtawanan si Arabella sa iba. Pati ako naguguluhan sa sarili ko. Na, do you know where's Arabella? I asked Nana Levita kasi kanina pa ako patingin-tingin sa paligid, ngunit hindi ko ito nakita. I even went backside to check if she's in that usual spot where she always stay pero wala ito doon. Nasa kwarto niya. Masama ata ang pakiramdam ng batang yun. Nakita kong sumisinghot kanina pagkagaling sa kwarto mo. What do you mean galing sa kwarto ko na? I asked confused. Hindi ko naman kasi ito nakitang pumasok sa silid ko kanina. But, inutusan ko itong dalhin ng merienda mo. Pero wala naman itong sinabi nung bumaba dito. Napansin ko lang na parang masama ang pakiramdam niya. Sabi ni Gina, nandun sa kwarto nila nagpapahinga. Oh shit. Siyang nagdala ng pagkain kong nasa tray kanina. And maybe, oh no, I'm doomed. Siyang nagdala sa akin sa kama ko. Pero higit na bumagabag sa akin ay ang sinabi ni Nanang may sakit ito. But if she's sick, why would she come to my room and bring me my food? I think she's not. Baka umiyak ito. Oh shit, baka may ginawa o nasabi akong hindi nito nagustuhan. Alam mo ang bait ng batang yan. Mabuti nga at nakaligtas yan sa pagmamalupit ng tiyahin at tiyuhin niyang nagpalaki sa kanya. Biglang sinabi ni Nana. Hindi ko alam kung may iba pang nais ipahiwatig si Nana sa sinabi nito. Pero biglang naantig ang puso ko sa nalaman ko ngayon. Alam mo bang wala ng mga magulang si Arabella? Tanong ni Manang at seryoso itong tumingin sa akin. Kawawang bata. Lumaking hindi man lang nakita ni isa sa mga magulang niya. Pero alam mo, bilib ako sa batang yan. Kahit na pinagmalupitan ito ng tiyahin ay hinahanap niya pa rin ito. Gusto niya daw padalhan ng pera para may panggastos ito. Napakabait na bata. Hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang puso. Maswerte ang lalaking maiibigan niya. Pero sana hindi ito masaktan. Nakita ko pang sumulyap si Nana sa akin. Alam kong may ibig sabihin ng mga tingin ni Nana. I didn't react. I kinda feel guilty na hindi ko man lang inalam ang mga bagay na to bago ako nakipagrelasyon sa kanya. Sa bagay hindi ko din naman ito binigyan ng pagkakataong hindian ako. Sana, kung wala ka pang nararamdaman sa kanya, wag mong paasahin ang bata. Tinuturing ko na itong apo, Dave. Kaya sana iwasan yung magkasakitan sa isa't isa. Masasaktan ako kapag nasaktan ang batang yun. Mahal ko kayo pareho. Kaya sana kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para sa kanya, huwag mo nang ituloy pa kung ano man ang plano mo. Mabait na bata si Arabella, anak. Pinananalangin kong maging masaya ito. Tama na ang paghihirap na naranasan niya. Kaya Dave, sana siguraduhin mo muna ang nararamdaman mo, ha? Tumango ako at nagpaalam kay Nana. She's right. Arabella deserved to be loved. She deserved to be happy. And if that happiness is not me, hindi ko ito ipipilit. Maybe I should heal first before I will involve her in my life. Masyado pang sariwang sugat sa puso ko. Tama si Nana, baka ako pang makasakit sa kanya. Arabella, mahina akong tawag sa kanya. I know that she's awake kasi naririnig ko ang mahinang pag-iyak nito. I feel so guilty knowing that I'm the reason why she is crying right now. Lumapit ako sa kama niya at umupo ako dito. Marahan kong hinaplos-haplos ang likod niya, pero pakiramdam ko lalo lamang lumakas ang paghikbi niya. Marahan kong pinihit ang katawan niya paharap sa akin. Para akong sinampal ng ilang beses nang makita kong ayos niya. Namamaga ang mata nito at pulang-pulang kanyang ilong. Ang maaliwalas nitong mukha ay biglang napuno ng kalungkutan. Inalalayan ko itong umupo. Pakiramdam ko wala itong lakas na tumutol sa akin. What have I done to her? Is this how selfish am I? Nakita kong naguunahan na namang pumatak ang mga luha niya. Pinalis ko ito gamit ang hinlalaki ko. Pero sa bawat pahid ko may sumusunod na namang luha na pumapatak dito.
I feel the pang in my chest by simply looking at her looking so miserable. Gone is the happy and bubbly Arabella that I used to see. Kailangan kong putulin kung ano man itong kalokohan ko. She doesn't deserve this. She doesn't deserve to be a rebound. I'm sorry, Arabella. I'm so sorry for being so selfish. I sincerely apologize to her. Hindi ko gustong saktan ka. Pero alam kong itong nararamdaman mo ngayon. I brought you into this relationship without even considering your feelings. I took a deep breath bago ko pinagpatuloy ang aking pagsasalita. Sa bawat paghikbi niya kapalit nito ay ang sakit na unti-unti kong nararamdaman para sa kanya. I'm sorry, Arabella, but I think we better end this habang maaga pa. I'm still not ready at ayaw kitang idamay pa sa pagiging miserable ko. You deserve someone better than me. Hindi akong bagay sa'yo. Hindi ang kagaya kong sasaktan ka lang. Nakita kong pagguhit ng kalungkutan sa mga mata niya. Gusto ko mang bawiin ang mga sinabi ko. Pero ito ang tama para sa aming dalawa. Tama si Nana. Hindi pa ako handa. Love is not a game. I have to heal first before I can fully love someone. Nakita kong pagtango niya sa akin. Kasabay ng pagtango niya ay ang pag-uunahan ng mga luhang nahuhulog sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po, sir. Sana maging okay po kayo. Hangad ko po ang kaligayahan niyo, sir. Sana mahanap mong babaeng para sa'yo. I'm sorry, Arabella. Please, don't think that you're not enough. It's just that I'm not yet ready. Marahan ko siyang hinila palapit sa akin. Tsaka niyakap ko siya ng mahigpit. I can feel that her body is shaking. Niyakap niya din ako ng mahigpit na tila ito na ang huling beses na magkayakap kami. Before I released her, I gently planted a kiss on her forehead, then silently walked out of her room. I have to fix my heart first, Arabella. Sana paghanda na ako nandyan ka pa din. I'm sorry, Arabella. I'm sorry, baby. It's been 6 months pero ganun pa din ang sakit na aking nararamdaman sa tuwing naaalala kong mga sinabi niya sa akin nung nakipaghiwalay siya. Gustuhin ko mang ipaglaban ang nararamdaman ko noon para sa kanya pero wala nang pag-asa pa. Siya na mismong nagdesisyon kung anong higit na makakabuti sa aming dalawa. Pagkatapos ng araw na yun hindi ko na siya nakita. Nabalitaan ko na lang kina Nana na nasa ibang bansa na pala ito. Siguro pinili niya magpakalayo para ayusin ang kanyang sarili, para buuin ulit ang puso niya. Pero kahit ilang buwan man ang lumipas, pakiramdam ko lalong nadagdagan ng pagmamahal ko sa kanya. Nung nawala siya sa akin, doon ko natanto na mahal ko na pala siya. Kahit alam kong wala namang kahihinatnan tong nararamdaman ko sa kanya, ayos lang. Hihintayin ko na lang na mapagod ang puso ko. Girl, malungkot ka na naman? Ani ni Gina. Siya lang ang naging sumbungan ko sa lahat. Kahit hindi ko man sabihin sa kanya kung anong nararamdaman ko para kay Sir Dave hanggang ngayon. Alam kong may ideya ito, ngunit nirerespeto niya lang ang pananahimik ko. Nawala na rin ang dati kong sigla. Alam kong pansin ito ng lahat ng mga kasama ko dito sa bahay, pero walang naglakas loob na tanungin ako. Patuloy lang nila akong sinusuportahan. Palagi nila akong pinapatawat nililibang. Minsan bigla na lang akong natutulala. May mga pagkakataon ding hindi ko namamalayan na umiiyak na pala ako. Naaawa na ako sa aking sarili, pero kasalanan ko din naman. Umasa ako sa kanya. Nung tumalikod siya sa akin, gusto ko siyang habulin. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong maghintay kung kailan siya maging handa. Pero wala akong lakas para sabihin yun sa kanya. Pinili ko na lang tanggapin ang desisyon niya. Natatakot akong baka pag hinabol ko siya, hindi ko kakayanin kung tatanggihan niya ako ulit. Hanggang ngayon tanda ko pang mga huling salitang binitawan niya para sa akin. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang pakawalan si Ma'am Amelet. Tama na girl, ilang buwan na rin. Namimiss ko ng dating Arabella. Yung Arabella na masiyahin. Malungkot na sabi ni Gina. Napalingon ako kay Gina dahil biglang pumiyok ang boses niya. Doon ko lang napansin na naluluha na rin pala ito. Makakalimutan mo rin siya. Mapapagod din yung puso mo. Isipin mo na lang na isa siyang bahagi ng nakaraan mo. Tumango-tango ako sa kanya, pero yung luha ko wala naman tigil sa pagbuhos sa aking muka. Hanggang kailan ako magiging ganito? Hindi naman nagtagal yung relasyon namin, pero bakit sobrang nasaktan ako?
Siya ang una kong pag-ibig at siya rin ang unang nanakit sa puso ko. I know that he don't mean it. Ako lang naman kasi ang umasa. Sana nga, Gina. Pinapanalangin kong mapagod na tong puso ko. Sobrang sakit na kasi, Jean. Sobrang sakit na pakiramdam ko, dinudurog ako ng paulit-ulit. Alam ko namang walang katugunan itong nararamdaman ko sa kanya. Kaya sana tumigil ng pagtibok nitong puso ko para sa kanya. Hindi ko na mapigilang mapahagulhol. Sinusuntok-suntok ko pang aking dibdib para kahit paano maging manhid ito. Tama na, girl. Tama na. Bata ka pa naman, makakalimutan mo pa siya. May darating pang para sa'yo sa tamang panahon. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay. Tama si Gina. Bata pa ako. Mas marami pang bagay ang dapat kong harapin kesa sa problemang puso. May mga bagay pa na mas makabuluhan kesa dito. Lalo na ngayon na parang may bumabalik sa aking alaala. Palagi akong nananaginip sa isang batang lalaki. Pero kapag nagigising naman ako, hindi ko na maalala ang mukha niya. Unti-unti akong bumalik sa dati kong sigla. Mabuti at palaging nandyan si Gina kasama ang bago naming hardinero na pinsan ni Gina na si Rick. Siya ang pumalit kay Gaiden. Speaking of Gaiden, buwisit na lalaking yun. Naiinis pa rin ako sa kanya dahil hindi nito sinasabi sa akin kung saan na siya nagtatrabaho ngayon. Basta sabi niya driver daw siya. Ilang ulit ko na itong kinukulit, ayaw talagang sabihin sa akin. Ang nakapagtataka pa, ibang-iba ng ayos niya ngayon kumpara nung nagtatrabaho siya bilang hardinero. Isang malaking palaisipan talaga ang mokong na yun. Bahala na nga siya sa buhay niya. Ang mahalaga patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Kanina pa nga ito nangungulit kung anong oras matapos ang klasiko. Nung tinanong ko naman kung bakit wala naman itong naging reply sa akin. Basta't sabi niya lang susunduin niya ako ngayon dito sa school. Ililibre niya akong Jollibee. At ako namang si Marupok, nawawala agad ang inis ko sa kanya pagdating kay Jollibee. Bata pa lang kasi ako, ito na yung pinapangarap kong makainan. Sa TV ko lang kaya ito nakikita dati. Tsaka ni minsan hindi naman ako pinakain ni Chang dito. Nitong opening nag-aral ako. May naipon naman ako mula sa aking sahod. Tapos tinulungan pa ako ni Gina makakuha ng scholarship kagaya niya. Malaking tulong ito para matupad na ang aking pangarap maging guro. Isa din ito sa naging dahilan at mas madali ko ring nakalimutan na nangyari sa akin. Nakagagawan ko rin naman. Wala na akong balita sa kanya. Maliban na lang sa may dinedate daw itong doktora. Nakita ko lang sa news. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Hindi na rin naman siya nagagawi sa mansyon nila. Nung nalaman ko pang tungkol sa pakikipag-date niya, ilang gabi ko din itong iniyakan. Akala ko kasi nakapagbuo na siya, babalikan niya na ako. Yun pala, iba na ang gusto niya. Sa bagay, ano ba naman ang laban ko sa isang doktora? Kaya simula ng gabing yun, pinangako ko sa aking sarili na magsisikap ako. Hindi para kanino, kundi para sa sarili ko. Wala naman kasing ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lamang. Pasalamat na lang ako at may mga taong handang sumuporta sa akin. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong may tumawag sa akin. Dal! Hindi ko na kailangan lingunin pa kung sino ito. Isang tao lang naman ang tumatawag sa akin ng ganon. Walang iba, ang nag-iisang Gaiden Lucas Montenegro. Sa tinagal-tagal ng pagkakaibigan namin, napaamin ko din ito sa tunay niyang pangalan. Pero sa pilitan pa. Kung hindi ko pa ito tinakot na hindi na ako makikipagkita sa kanya, wala talaga itong balak sabihin sa akin. Dal, sungit. Ulit nito. Nung lingunin ko siya, malapad ang ngisi nito habang naglalakad palapit sa akin. Napansin ko pa nagtitilian ng mga babaeng estudyante na animo nakakita ng isang sikat na artista. In fairness, ang gwapo nga naman ni Gaiden ngayon. Kahit simpleng white fitted shirt ang suot nito at maong pants plus puting sneakers. Pwede mo na itong itabi sa mga artista. Dagdagan pa ng angas niya ang nakagel niyang buhok. Hindi nga halata ang edad nito kung makaporma, dinaig pang mga bagets. Halos ganito laging eksena namin sa tuwing sinusundo ako nito. Pagkatapos nitong umalis sa mansyon ng mga bilyarama, sa akin lang ito nagpakita. Pero alam naman ni Gina na nagkikita kami. Yun nga lang hindi maiwasang magtampo ni Gina sa kanya. Kasi mas nauna daw silang magkakilala, pero kinalimutan siya nito. Ewan ko din ba dito kay Gaiden? Bakit ayaw niya magpakita sa mga dati naming kasamahan? Ano na, Dal? Hanggang ngayon hindi ka pa rin ba makakaget over sa kagwapuhan ko? Mayabang nitong tanong sa akin. Ganito lagi yung pambungad niya eh. Ang inisin ako. Hoy Mr. Montenegro, maghunos dili ka po. Sobrang lakas ata ng hanging dala mo. Baka pati ako madala nito.
Mataray kong sagot sa kanya at halos sumagalpak na ako nang makita kong panlalaki ng mga mata niya. Arabella Demetris. Pambawi niya. Alam niya kasing napipikon ako kapag pinagtatawanan niyang apelyido ko. Sige, ipagpatuloy mo para ikaw lang mag-isang kumain. Nakairap kong sabi sa kanya, sabay sinop ng mga gamit ko. Ito naman, di na mabiro. Alam mo namang hindi ako makakakain sa Jollibee kung hindi kita kasama. Kahit gaano pa kasarap yung spaghetti tsaka fried chicken nila, hindi ko talaga ito malunok. Kahit na may free pa akong peach mango pie, parang wala itong lasa pag ako lang mag-isa. Madramang sabi nito pero alam kong pinapatakam niya lang naman ako. Walang iya ka talaga, no? Alam na alam mo talagang kahinaan ko. Halika na nga. Sabi ko sabay abot sa kanya ng bag ko. Siyang nagdadala sa kulay pink kong bag tuwing sinusundo niya ako. Kung sa iba weird tingnan pero para sa akin nakukitan ako kapag bitbit nitong bag ko. Mas dagdag pogi points ito sa kanya. Lalong napapalingon ng kababaihan kay Gaiden. Let's go, Dali. Ang rupok-rupok mo talaga pagdating kay Jollibee. Sana naging Jollibee na lang ako. Nagbibirong sabi nito. Sabay akbay pa sa akin papunta sa sasakyan niya. Jollibee your face. Ang cute kaya ni Jollibee. Mahinang sagot ko dahil alam kong mapipikon na naman ito. Anyway, Dal. Pwede mo pa akong samahan mamaya. May dadaanan lang ako saglit. Tapos ihahatid na kita sa mansyon. Tanong nito sa akin habang nagdadrive. Sure po, Kuya Gaiden. What? Bulalas nito at halos masubsob pa ako kung hindi lang ako naka-seatbelt sa tindi ng pagkaapak niya sa preno. Mabuti at walang nakasunod sa amin. Wow, Kuya. Gusto ko pa pong mabuhay. Napahawak pa ako sa aking dibdib. What did you just call me? Ay, bingi lang. Kuya po. Sabi ko, Kuya. Kuya Gaiden Lucas Montenegro. Gwapo pero masungit. Kuya, may Bulong-bulong nito. ligawan kita dyan eh. Ano? Tanong ko. Hindi ko na narinig ang huling sinabi nito dahil nilakasan niya ang tugtog sa stereo niya. Ibang sasakyan na naman ang dala niya ngayon. Itim na Audi ata ang brand nito. Dati nung tinanong ko siya kung anong trabaho niya, sinabi niya driver. Pero alam kong niloloko niya lang ako. Minsan kasi sinundo ako nitong nakasuit. Tapos nung tinanong ko bakit ganun ang ayos niya, sinabi niya kailangan daw magsuot ng ganun, utos ng amo niya. Sit here. I'll order for us. Hinatid niya muna ako sa mesa namin bago ito pumunta sa counter para umorder. Agaw pansin talaga itong si Gaiden kahit saan. May napansin pa akong babaeng lumapit sa kanya at nakipagkilala. Nakita ko pang nagpa-picture ito bago umalis sa tabi niya. Wow, si kuya parang artista lang ang peg. Pero syempre dahil mabait itong si Gaiden, pinagbibigyan itong sino mang may gustong magpa-picture sa kanya. Minsan napapaisip ako, artista ba ito? Baka ako lang hindi nakakakilala sa kanya. Pero imposible naman yun dahil kung artista ito malamang kilala siya ni Gina. Mahilig sa artistang babaeng yun eh. Here's your order, Master Dal. Nakangiting sabi ni Gaiden sa akin bitbit ang tray ng Jolly Spaghetti, 2-piece fried chicken with rice at may kasama pa itong 3 peach mango pie. Coke float and fries, and the hamburger. Sa likod niya ang isang crew na may bitbit sa iba pang order namin. Sobra naman maka-order tong si Gaiden.